Magandang araw po sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, balik na tayo sa karaniwang panahon at tingnan natin ang ating mga sarili kung paano tayo namumuhay at kung paano natin gawin o tugunan ang nalalaman nating kalooban ng Diyos. Nitong ikatlong linggo ng karaniwang panahon, nais kong kuhanin ang inyong mga atensyon sa ating unang pagbasa. At ito'y tungkol kay Propeta Jonas. Kay raming mga matutunan natin dito tungkol sa ating buhay Kristiyano o buhay espiritual. Bakit naman ang unang pagbasa ang ating bigyang pansin? Dahil po itong aklat ni Propeta Jonas ay maiksi lang, ilang pahina lang po ito, at kung inyong babasahin ay madali po itong matapos, at ito ay nakakatawang karanasan at ito'y punong-puno ng mensahe na makakatulong sa atin, lalo na sa ating buhay na may kaugnayan sa Diyos. At simulan na natin. Narinig natin na ang ating Panginoong Hesus ay tumatawag kay Jonas. Bumangon ka at pumunta ka sa lugar ng Nineveh at sasabihin ko sa iyo ang iyong bisyon. Sa mga kapatid, dito pa lamang ay maisip natin na totoo nga ang ating buhay ay nagsisimula sa panawagan ng Diyos. Parang nagugulat tayo, dahil ang atin pong nakasanayan ay tayo ang mamamahala sa buhay natin. At ayon po sa impluensya ng mga philosopher, ang mabuting tao ay marunong manindigan para sa kanyang kinabukasan, na siyang mismo ang namimili kung ano ang dapat niyang gawin. So kumbaga sabihin, mga kapatid, taliwas ho ito kung susundan natin ang pag-iisip ng pamumuhay ayon sa ating banal na kasulatan. Ibig sabihin, taliwas sa ating pong nakasanayan, dahil nga po kung susundan natin ang banal na kasulatan, ito ay nagbibigay sa atin na ang ating buhay ay para tugunan kung ano ang layunin ng ating Panginoon at hindi po para lamang sa ating sarili. Sa mga kapatid, ang tawag ng ating Panginoon kay Jonas, bumangon siya at pumunta sa lugar na tinatawag na Nineveh. At ito po ay isang kahulugan, isang simbolo na ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos upang gawin sa pamamagitan ng ating makayanan, sa pamamagitan ng abilidad na ibinigay ng Diyos sa atin upang ito'y gamitin natin sa lupain ng Nineveh. Ano ibig sabihin nito? Okay, kukuha tayo ng halimbawa. Halimbawa, ika'y isang nurse. Na ibig sabihin sa pamamagitan ng iyong talino at kasipagan at ng iyong abilidad, maaring gamitin mo ang iyong profesyon, ang iyong nalalaman, upang ikaw ay makakatulong sa mga may sakit. At hindi ito para sa sariling karangalan, upang itaas ang sarili at maungunang ang sarili, kundi upang tuparin ang panawagan ng Diyos sa iyong buhay. O kaya, ikay isang abogado, ikay binigyan ng Diyos ng katalinuhan
at ng mga training na kailangan mo, hindi upang itaas ang iyong sarili, kundi ikay maging tao ng hustisya, ng pagkapantay-pantay, at gawin mo ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagkaabogado. At ganoon din po sa iba't ibang mga profesyon. Hindi lahat ay pare-pareho, ngunit ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng kakayahan at binigyan pa tayo ng tamang pananaw upang tukdin ang kanyang kalooban na walang iba kung hindi para sa ikabubuti ng tanan. Ngunit, kung ito ay ating aayawan, may marami itong implikasyon sa ating buhay. At alam nyo ang nangyari kay Hunas. Sinabi niya, "Opo, Panginoon," ngunit nagpunta siya sa Tarsis. Anong ibig sabihin? Nasaan ang Tarsis? Ang Tarsis ay nasa bandang sur ng Espanya. Ibig sabihin, sinuway niya ang kalooban ng Diyos. Dahil ang nais siya ng Diyos o ang panawagan ng Panginoon para sa kanya ay magpunta siya sa bandang silangan sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng lupain patungong Nineveh. Ngunit ang kanyang ginawa ay nagpunta siya sa sur, and he go by the west and by the sea. So mga kapatid, ang lahat ng ito ay upang makita natin ang ating mga sarili. Hindi ba kadalasan ayaw nating sundin ang Diyos, kundi ang gusto natin ay masunod kung ano ang ating mga pansariling mga plano at nais natin na walang magdidikta sa atin, kundi sundin natin kung ano ang kagustuhan ng ating katawan. So mga kapatid, dito po ipinapakita sa atin na ito ang mangyayari sa buhay natin kung susuwayin natin ang Panginoon. Bakit? Ano po ang nangyari? Ano nangyari kay Hunas? Sa pagsakay niya sa isang barko, nagsimula ang malakas na hangin. At hindi lamang siya, kundi lahat sila na nakasakay sa barkong iyon ay naging mapanganib ang buhay. Maaring tataob ang bangka na kanyang sinasakyan at maaring silang lahat ay mamamatay. So mga kapatid, ito po ay simbolo na kung aayawan natin at lalabanan natin ang kalooban ng Diyos, this will surely invite chaos and havoc to our lives. Not only to ourselves, but also for the others. Bakit yan ito? Well, mga kapatid, dito po natin makikita na ang kaguluhan, ang ating susuungin na masalimuot na buhay ay hindi lamang sa sarili, kundi apektado ang lahat ng mga kasamahan natin sa buhay. And this is to show that each one of us is interconnected with each other. Kung ano man ang epekto nito sa ating sarili, ito rin ang maging epekto sa buhay ng mga kasamahan natin sa buhay. So narinig po natin that with great reluctance, tinapon nila, they threw Jonas overboard. Ibig sabihin, tinapon siya sa dagat dahil na rin sa kanyang kahilingan na upang sila ay maligtas, magpatapon siya sa dagat. Well, this is a big symbol that eventually si Hunas ay tumanggap ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, handa na siya kung ano ang mangyayari
at handa na siyang tutugunan ang kalooban ng Diyos. So, itinapon nga siya sa dagat. Ano nangyari? Biglang tumigil ang unos at ang malakas na hangin at maganda na ang paglalakbay o paglalawig ng bangkang sinasakyan ni Hunas. At alam po natin ano ang nangyari. Siya po ay nilunok ng isang malaking isda at dinala siya sa lupain ng Nineveh. So mga kapatid, kung napapansin natin, samantalang si Hunas ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda, wala siyang magagawa. And this is a very beautiful symbol that Jonas went through a purification period. Ano ibig sabihin nito? Pag sumutugon ka sa kalooban ng Diyos, ang Diyos na ang mamahala sa iyong buhay. Ibig sabihin, everything is not under your control. At ang kita po natin, walang magagawa si Hunas. Hindi siya makagawa ng anumang bagay, kundi siya po ay naghihintay na lamang kung saan siya dadalhin ng isda at kung ano ang mangyayari sa kanya. So mga kapatid, ang purification period na nangyayari po sa atin kung tayo ay tutugon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay magbibigay sa atin ng panahon upang kilalanin ng Diyos, upang tanggapin ang kanyang buong kalooban. At maaring iba't iba ang ating mga reaksyon. Maaring we will get depressed. Why? Because things are no longer under our control. At sa tingin mo, sa biglang tingin, ay parang walang nangyayari. Ngunit, kung titingnan mo sa kabilang dako, it is God who is in control at hindi na mangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa iyong mga plano. At tayo nalulungkot at parang sinasabi natin na walang nangyayari sa ating buhay. At mga kapatid, ito ang nakakamangha dahil kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, mangyayari ang hindi natin inaasahan. Katulad po ni Propeta Hunas. Nung siya'y nagsimula na gawin ang misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya, na umikot siya sa lungsod ng Nineveh upang sabihin sa kanila na sila ay dapat magsisi at magbabago. Hindi niya inasahan ng kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos ay napaka-epektibo. Biro mo, mula sa hari hanggang sa pinakaaba ng nasasakupan ng kaharian ay nagsimulang mag-ayuno at magdasal. Pati na ang mga hayop, silang lahat ay humingi ng tulong sa Panginoon dahil nakinig sila kay Hunas. Sa mga kapatid, ang alam po natin, ang buong lungsod ng Nineveh ay hindi po napugnaw o hindi po, it was not destroyed by God's wrath or God's wrath, shall we say, at sila po ay patuloy na namuhay bilang isang lungsod na kumikilala sa Diyos. So mga kapatid, ito po ay isang palaisipan at ito po kung ating susundan, ito ay magtuturo sa atin tungo sa buhay na may kaayusan dahil ang pagtupad at pagtugon natin sa kalooban ng Diyos ang siyang magdudulot sa atin at hindi lamang sa sarili natin kundi para sa lahat na magkakaroon tayo ng buhay
na matiwasay, buhay na mapayapa, at buhay na may tunay na kasiyahan. Sa mga kapatid, basahin natin ang aklat ni Hunas upang mapalaliman pa natin at marami tayong matutunan tungkol sa ating buhay Kristiyano. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.